Hello, good morning, magandang tanghali, good evening po sa inyong lahat, lalo-lalo na sa ating mga OFW dyan around the world. Ang nakikita niyong background ko sa likod ay ang Marikina River. Dito ko naisipan na magkaroon ng reaction video. Ang ating reaction video ngayon ay ang mainit na pagkatalo ni Senator Marcoleta at ang chairman ng PAGCOR na si Altenco. Ito ay tungkol sa online game na talagang talamak na. Kahit ng mga bata ay nakakapaglaro talaga through online. Kaya halos lahat ng mga senador ay nagkaisa talaga na mapigilan na itong talamak na pagsusugal sa online, lalo na ng mga bata. Talagang binalasan ni Senator Marcoleta ang chairman ng PAGCOR na si Altenco dahil sa talamak ngayon na online game. Pati mga bata ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapagsugal dahil sa mga e-wallet sa kanilang cellphone. Panoorin natin ang video. Sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? Apat lang po yung babanggitin ko. I was informed that these four online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaking? Kilala ko po lahat ito, kaya lang gusto ko marinig sa PAGCOR. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga gaming platforms na ito? Mr. PAGCOR, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned, but lahat na po yung kulang 70 lang po kasi may lisensya. Meron pong purely online lang, merong physical casino at meron ding online casino. Opo, Your Honor, amin pong isusumite ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming na negosyo na kalakip sa kanilang lisensya. At bukod po doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, una yung pangalan nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Kulang 70 po lahat, Your Honor. Isusumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung VG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang. Pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order
to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala na pong wala nang pag-uusapan. Can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we ask we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Mr. Chair. Mr. Chair, before he answers, because I'd like to put this in the proper perspective, this representation was the one who this morning made the suggestion, considering that the PAGCOR and the ICT has yet to do some struggling on how to regulate the online games operators. Ang sabi ko nga, maybe BSP should issue a suspension order to all wallet platforms like Paymaya, GCash, etc., to suspend their links to all online gambling operations. Yun po yun eh. Hindi ko alam na bakit sila po yung parang nagigisa ngayon samantalang they're only I think they have only a very limited participation. Sir, are you a game developer? Are you an enabler? Are you a promoter? Di ba ang pinag-uusapan natin dito, Mr. Chair, mga online game gambling operators? Yung PAGCOR ang uunahin natin dito. Sila yung nag-breakdown ng regulation. If they cannot regulate their own accredited and approved online game operators, at sinasabi nila ngayon dito, Mr. Chair, ang problema yung pong mga illegal. Bakit hindi po nyo puntahan ng mga platforms, Mr. PAGCOR? Ang mga platforms, kabisado naman natin kung sino-sino sila. Ito yung Google Pay. Ito yung Amazon, ito yung Facebook, ito yung Twitter. Can you not go to them in the first place with the help of DICT? Doon kayo magsimula. That's the first layer. And then go back to your legal or illegal. Tingnan nyo kung meron silang KYC measures to protect the public. Why are we frying the e-wallet? Wala po akong nakikitang participation nila sa e-gambling or whatever. Yes, but they are the conduit to But online for gambling. the Without- record, walang for the online- record, hindi I was the one who suggested. Hindi po pwedeng magtaya yung mga bata kung wala yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko, i-suspend nila. Tapos na yun. Pag sinuspend nila lahat, yung link, so wala na pong magbabayad. At the very least, merong provisional tayong nagawa ngayon. May provisional measure that we have done. Chairman Al, kanina sinasabi mo, parang nabigla ka namang masyado. Pasensya na po. Mas problematic sa'yo yung mga illegal, sabi mo kanina. Ibig ba sabihin, walang problema doon sa mga accredited mo at saka mga approved online gaming operators? Hindi ko po, siguro po babaguhin ko, ang sinasabi ko po hindi perfecto din yung mga legal na sites natin. Meron pong mga problemang naiengkwentro, pero nagkakaroon po tayo ng isang mekanismo kung saan pwede po magreklamo ang mga customer. Samantalang doon po sa legal, ay doon pong sa binanggit ko kanina, Senator Marcoleta, na halos kumulang sa 2,000 sulat buwan-buwan na natatanggap ng PAGCOR, 60% po doon ay ang tinutukay ay mga illegal na website. Ang sinasuggest namin, in coordination with DICT, kausapin po ninyo yung mga platforms na kung saan silang nagpo-provide naman kasi ng avenue for the online gaming operators to function. Halimbawa, Google, kausapin niyo yung Amazon, kausapin niyo yung Twitter, Facebook. Doon lamang po mare-regulate na po ninyo sila eh. Lahat po ng illegal makikita na ninyo sa pagkikipagtulungan po nung worldwide platforms. Nasa web silang lahat eh. Para hindi tayo maligaw kung saan tayo kasi sabi nyo kanina, nagsilitaw na ito, dumami ng dumami. Pero kung makikipag-ugnayan kayo dito sa mga
platforms na ito, madali po ninyo silang may screen at mapahinto lahat yung mga illegal. Hindi po ba? Hindi ganun po yung nangyayari. Kaya nga lumitaw ngayon. Ang tendency na nga, yung direction is total ban to online games. Kasi nga, mukhang hindi nga nakikita na meron kayong kapasidad na magpatupad ng regulation. Ako, personal, Chairman Al, Opo. gusto kong maniwala sana sa'yo. Pero kung naaalala mo, meron tayong naging pag-uusap tungkol sa ating constituents. Siguro 3 taon na nakararaan. Nandun pa ako sa kabilang house. Kung natatandaan mo pa, Opo. Yung dalawa po, walang nangyari, hindi ba? hindi po, kami po yung nakikipag-ugnayan sa inyong tanggapan. Meron na pong dalawang Alam mo, nakasabi sa inyo. Alam mo, Chairman Al, Opo. nandun po ako sa Congress, hindi Opo. po ako umalis doon. Hanggang sa ako'y maging senador, kinalimutan ko na yung usapan natin. Ah, Kaya ako gusto kong, talagang by nature, gusto kong maniwala sa tao. Talagang dapat ganun, magtiwala tayo sa isa't isa. Pero pagka yung usapan, pinag-usapan, pagkatapos walang mangyayari, kaya parang nagdududa ako na sa bawat sagot mo, totoo kaya ito? Pwede kayang maniwala ako? Hindi. Kasi meron akong karanasan sa iyo. Senator, Kasi ka na kung kailangan Opo, ko sabihin ito sapagkat ito importante, lalo na itong tinatalakay natin ngayon. naintindihan ko po kayo. Ang totoo po yung ating pinag-usapan ay ipinatutupad pa lang ngayong taong ito. Nagkaroon po ng mga delay sa pagbibili, sa procurement. Pero ang maliwanag po, Senator, Hindi ganun ang sinabi mo sa akin. Meron ka sinabing within the next 2 weeks. That was 3 years ago. actually, not really. Malinaw ang aking memory, Opo, Chairman pareho po Alan. tayo. Birthday po yun ng isang kakilala natin nung nagkita tayo. Kaya nga, so meron timeline yun may time Opo. frame yun Hindi yung sasabihin Nagkaroon natin. po kasi ng problema sa procurement. Ako po hihingi ng paumanhin sa inyo sa kadailan ng kailangan po palang humingi pa ng clearance sa isang ahensya ng gobyerno. So, na-delay po yon. Naalala ko po nagkaroon din tayo ng Hindi follow-up. tayo kasi pwedeng magtiwala na kapag sinabi natin ngayon, hindi pala natin alam na meron palang iba't iba pang mga factors na i-consider. Kagaya ngayon, nag-uusap-usap tayo. Sasabihin mo sa amin na meron tayong framework, meron tayong regulation. Paano, on my own personal basis, paano ako maniniwala na kaya mong ipundar lahat ito? Bakit hindi ako maniniwala na pwede total ban na lang kasi talagang hindi naman po pwede yung regulation kasi nandiyan pa si Chairman Al Kung pwedeng palitan natin si Chairman Al, baka sakaling maniwala ako, magre-regulate muna tayo. Yun po yung usapin dito. Opo. Kung ako naman po ginagalang ko yung inyong paniniwala, pero gusto ko pong ipaabot sa Hindi paniniwala yung commitment natin dalawa. Kasi ako, nung sinabi mo yon, sinabi ko na rin doon sa constituents. So ako ngayon ang napahiya. Di bali na yon. Hindi ko naman pwedeng kasi sinabi sa akin ng chairman. Hindi, ako na po ang gumawa ng paraan. Hindi lang po ako masisi ng mga tao. Opo. Ako po sa harap ng lahat ay humihingi ng paumanhin. Pero gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na hindi ko po personal na kasalanan. Nagkaroon po ng mga intervening events. Na-delay po talaga at alam naman po ng lahat Chairman, karirinig ko lang ngayon Halos 200 milyon ang naibibigay mo sa ahensya ng ating pamal. Marami ito, binasa ko sa iyo kanina. Opo. Iba't ibang ahensya. Yung pinag-usapan natin. Alam mo ba kung gano'ng halaga lang, no? Nagkakahalaga po ng 4 na milyong piso. Masisira ba ang salita natin ng dahil doon lang? Ako po tulad na sinabi ko, humihingi po ng... Gusto ko kasi, Chairmanal, yung pagtitiwala sa isa't isa. Meron kang posisyon na kinakailangan ay pagtiwalaan ng ating mamamayan. Bawat sasabihin mo, maniwala ang taong bayan. Doon lang magmumula ang pagtitiwala ng mamamayan sa mga may posisyon na kagaya mo. Ngayon, pinag-uusapan natin isang social issue. Hindi natin alam kung yung regulation is the better option o total ban. Hindi natin alam yung social cost will be outweighed by the benefits that your organization or yung iyong sektor na kinakatawan ay
ay makatutulong talaga rito. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, ang kapasidad mo. Paano mo masasabing mapaninindigan mo ang pagre-regulate? Kung halimbawa, sa usapin lamang na simple, wag na yung sa akin, sa iba't ibang panig ng ating lipunan na kinakatawan ng PAGCOR. Kasi mamaya merong magtatanong sa'yo, halimbawa, sino-sino ba yung naapektuhan na rito? Sino yung mga pamilyang nabiktima na maaaring ako naniniwala doon? Pero kilala mo ba kung anong pangalan ng game online game operator na yon na ginamit nung kung sino sa atin ang nabiktima na maaaring ikinalungkot ng pamilya, pinagsisihan ang nangyari. Alam niyo ba kung sino-sino yung mga tao na may-ari ng game, online gaming operator? Alam niyo po ba? Meron ba kayong listahan? Meron pong listahan. Senator. So, nasa legal po siya o... Nasa legal po. O, yan Hindi ko po po kasi alam yung sino po yung iprepresentang with. Hindi ko po kasi kilala po. Oh, pero yung kinasangkutan at ano yung ginamit na platform, alam niyo kung sino-sinong may-ari ng online gaming, di ba? Alam niyo lahat. Opo. O ano yung gagawin po ninyo? Hindi ko po alam madidinig natin sa hapong ito tungkol dun sa reklamo. Kasi ganito po yun eh. Kailangan mapalitaw po natin na kayo po'y may kakayahan as a regulator. Siguro, wag na yung operator, as a regulator. Dito po nakasalalay kasi ang kapalaran ng napakaraming ahensya. Dito natin pag-uusapan, ando na po yung benefit na nabibigay nyo. Hindi naman po natin maikakaila yun. Kaya lang merong social cost nga po. Ito po yung titimbangin natin. Napakahirap sa panig namin magdesisyon kung wala kaming tiwala sa kakayahan ninyo na i-regulate nga po ito eh. Bilang ako, hindi ko alam kung saan ako boboto ngayon. Kasi kailangan matatag ang paniwala namin. Matatag ang regulator na yan. Baka sakaling dun muna ako kasi napakaraming natutulungan. Ngayon, kung hindi ako naniniwala sa kakayahan ng regulatory mechanism mo, total ban na lang. Wala. Mamili ka talaga. It may be a very hard choice, pero doon ako pipili. So ngayon, paano ako magdidesisyon kung hindi ako naniniwala? Kinakailangan tayo ngayong magdepende sa BSP sapagkat siya ay may kakayahan na suspindihin ang e-wallet. Ako hindi ko kilala po kung sino yung mga e-wallets na. But I think they can live up to their own eh. Siguro they can sacrifice siguro yung online gaming. I'm not sure how many percent is the online gaming in the market of e-wallet. Pero palagay ko, kung sila-sila lang, kahit siguro yung game operators na pwede lang itapon eh. Para sa akin. So, napipilitan tayo ngayon na pumunta sa ibang aspeto sapagkat nagkulang kayo sa regulation. Kasi kaya kung sinasabi kanina, huwag niyong bubugbugin yung isang side na gustong tumulong. So sometimes you are barking on the wrong tree, pero kayo pala yung dapat na magpundar ng regulation.